Good morning, good afternoon, good evening, saan mang parte ng mundo niya pinapanood ang video na ito. Welcome back to the House of Giants. So, he is the fourth king during the Joseon. Today's video guys, medyo maaga tayo aalis. So, it's currently 8:54 a.m. here in Seoul. And it's currently negative 11 degrees Celsius. Malamig siya guys. Kaya grabe. Naka 4 layers ako sa taas. Tapos yung mga binili nating heat pack kagabi. So, sinuotan natin lahat sila. So, today's gonna be a full day. So, our plan for today is magdi-DIY lang kami sa mga spots here in Seoul. So, the first stop's gonna be the Gyeongbokgung Palace area. So, we're going to the palace and then we're gonna visit King Sejong statue and then Jogyeesha Temple and then Bukchong Hanok Village and then we're gonna have lunch in Insadong. So, yun yung sa umaga natin. Plano natin puntahan. So, we will try also to catch yung changing of guards doon sa Gyeongbokgung Palace. And then after lunch, we're gonna go to Gangnam area. So we're gonna visit the Starfield Library. We're gonna explore yung COEX Mall, yung mall nila doon. We're gonna have some coffee break siguro. Maghanap tayo ng magandang cafe doon. And then we're gonna go to Mongyunsa Temple, sa likod lang yun ng COEX Library in Gangnam area. Tapos kung ano pa yung makita natin sa Gangnam area, di ba kasi yung Gangnam area, ano yun, sikat yun sa, ano ba yung, paano ba yung sayo? Pag Gangnam Style. Ano ba yun? Yung gano'n. And then after that, if we still have time and may energy pa, we're going to visit Yodio Hangang Park in the Han River. So, doon sikat yung mga mag-noodles ka lang sa may tabi ng river. So, we're gonna try to do that if meron pang energy. So, ngayon, nasa hotel pa kami, nasa Airbnb pa kami, hotel Airbnb namin. Hindi pa kami umaalis kasi nga, medyo malamig-lamig pa. Guys, negative 11 degrees pa yung temperature sa labas. But, nevertheless, sa labas na tayo right after this. So, tara, sama kayo sa amin. Alright guys, so sa bus stop na tayo. Yung bus stop pala namin na malapit sa Airbnb ay ang Sanggong-ro bus stop number 46. So, ano ba Airbnb ako no? Airbnb, hotel yon. Kasi sa Agoda ko siya binook. So, we're waiting for bus number 421. At eto na siya. Yan, nasakay tayo dito. Tapos, unahin na natin ang King Sejong statue. Let's go. Ay, tayuan. Tumo. Tayo tayo lang. Okay, malapit lang naman tayo. Yan, first time natin na tayuan tayo sa bus, no? Kasi maaga pa siguro. Maraming pumapasok. Hello! We're now here near the Gyeongbokgung Palace. Tama pronunciation ko. Pero sabi ko, hindi ko na alam. Anyway, bago tayo pumasok sa palace, iyan pa naman yung changing of guard. So, dito muna tayo sa labas. So, dito makikita nyo yung statue ni Admiral Yi. Kung nanonood kayo ng mga Korean battles sa Netflix or saan man, si Admiral Yi is a famous admiral during those old times, and he's famous for the turtle ships. So para meron siyang kakaunting, parang siguro mga 12 ships lang for Korea, and then sa mga Japanese parang 300 yata, and then they won the battle against the Japanese. So yung strategy niya ay very prominent, and is very famous here in Korea. Yan si Admiral Yi. So, nalagay ko dito yung movie na yon, kung ano yung movie na sinasabi ko. So, panoorin nyo yun sa Netflix, maganda yon. If you like historical films, yung mga war films, ayan, maganda yan. War between Japanese and Koreans. So, ayan guys. So, ito yung statue ni Admiral Yi. Ayan, pag dire-diretso ka, yan naman yung statue ni King Sejong. Kikita nyo ba? Yan, ni King Sejong. Sa likod niya, yung Gyeongbokgung Palace. Saan ba yung basta yung palace, so pupuntahan natin later. So, ayan. So, puntahan natin si King Sejong. And then, I'll tell you why he is one of the most famous kings here in Korea. But before that, ito pala guys, ito yung parang Sejong Art Center. Yan. So, parang theater yan.
Tapos, may souvenir shop sa baba. Kung gusto niyo mag-CR, pwede dyan. Yun lang talaga gusto kong sabihin. Kasi nag-CR ako dyan kanina. Bago tayo lumabas dito. May mga souvenir shops din, may cafe din sa loob. Ayan, parang siyang ano, parang yung sa Taiwan, yung Sun Yat-sen, yung building, yung theater nila. Isn't it? Parang ganun. So, tara lakad tayo doon kay King Sejong. Ayan guys, ito na si King Sejong. So, he is the 4th king during the Joseon Dynasty. So, Joseon Dynasty parang almost ano yan, parang half a century na reign yan dito sa Korea. So, itong king na to, parang yung period niya ay parang more of science and technology. So, he promoted that, and his most prominent achievement is that he created Hangul. So, yung Korean alphabet. Yan si King Sejong. So, lagi ko yan nakikita kaya sa mga Korean, sa mga Korean K-drama. Mga period drama nila. Yan si King Sejong. Will take place shortly in Hungnaemun Square. For your safety, please remain behind the safety lines while enjoying the performance. Thank you for your cooperation. 극장 교대의식 행사를 관람할 수 있는 어린이 관람 구역은 별도. We will now begin changing of the Royal Palace Guard ceremony. First, And that's the changing of guards, guys. So it's quite a performance and also very culturally immersing yung experience. Yung mga tugtog na rinig mo lang yan sa mga K-drama, dito ginagamit siya. So ngayon, bibili na tayo ng ticket. So guys, pasok na tayo dito sa Gongbukgyong Palace. Merong free tour, kaso 11 AM pa, masyado pang matagal. So, baka gawin na tayo sa oras, kaya pasok na tayo. Ito na yung ticket natin. Yung ticket ay 3,000 each, one adult. So, pero yung pagdalawa kayo, yung ticket nyo, isa na lang bibigay sa inyo. Ayan. Nakalagay naman dito na dalawa na kayo. So, tara, pasok na tayo dito sa Gongbukgyong Palace. Alright guys, natin na tayo sa Gongbukgyong Palace. Ito na yung parang inner palace nila. Or hindi pa yata, hindi ko alam. Kasi napakalaki niya pala. Ang haba niya. So, itong palace na to was built during the 1300s. So, 3 years after the Joseon Dynasty was established. So, Joseon Dynasty was reigned for, I think, more than 500 years or half a century. Tapos, alam nyo ba na itong palace na to, na sira ito during the Japanese invasion. And nagkaroon sila ng parang secondary palace. Tapos, itong palace na to, itong Gongbukgyong Palace, is naiwan siyang dilapidated for 270 years. Ganong katagal. Tapos, it's just in the late 1800s nung na-restore ito. Tapos, ginawa nila uling palace. Kasi ngayon, parang naging tourist spot na siya. Kasi diba yung Korea o South Korea, hindi na siya monarchy. Di ba nga naging, yung North Korea naging communist, tapos yung South Korea naging democracy. Kaya meron silang president and I think may prime minister din sila, if I'm not mistaken. So, yan lang yung maikling history ng Gongbukgyong Palace. So, ikutin lang natin siya. Napakaganda niya. So, kung mapansin nyo, yung texture ng palace nila, may color red, blue, green, yellow. Very colorful siya na palace. So, it symbolizes daw yung richness nung period na yon. Kaya ganyan yung kulay nung mga palace. Tapos, itong tinatayuan namin, ito daw, ayan, kaya nakataas. Ano narinig mo sa guide? Narinig ko ulit ngayon. So, Sa gitna, it's for the king lang. for the king. And then yung sa gilid, yung mga armies. Army. Tapos makita mo yung mga stall. Mga yan? Yan, Yung mga naka... Pag political event, by numbering daw yan. So if you're rank 1, doon ka. Rank 2, rank 3, rank 4. Hindi ba doon ang rank 1? I don't know, basta doon. by numbering daw yan. Ganun pala. Yes. Merong tour pala guys, merong English tour, pero 11 AM pa. Parang masyado ng late. Kasi
punta pa tayo ng Hanok Village after this. So, late na masyado. Saka parang 30 minutes na lang yung tour daw. Pero anyway, hindi na tayo magtutour. Ikutin na lang natin ang sarili natin. Basa-basa na lang tayo, tapos makinig tayo sa mga guide na iba. So, maganda rin yung mga pillars na sa gilid. Puntahan natin yung gilid. Yung Harit Reina pala, guys. Mag-iup sila ng quarter. So, ito yung quarter ng king. So, nasa likod lang siya nung mga offices niya. And then, ito naman, ito yung quarter ng queen. So, magkaibo sila. Tapos yung queen pala yung commander-in-chief when it comes to the palace affairs. Yung mga, siguro yung mga administrative affairs sa palace. So, meron din palang role yung queen. Tayo dito sa Gongbukgyong Palace, guys. So, papunta na tayo ng Buchon Hanok Village. So, hindi na tayo nagpunta din sa Jogyesa Temple kasi lunch na. And parang 30 minutes walk pala. Layo pala nun. So, doon na lang tayo sa Hanok Village. Tapos, diretso tayo ng Insadong later for late lunch. Ito, pag pumunta kayo ng Hanok Village, so, pag pa-exit na kayo ng palace, may left lang kayo, doon sa may changing of guards. Tapos diretso lang. Tapos pag nakita nyo na itong wall na yan, diretso lang din kayo. Makikita nyo na, di mga tao doon naman nagpupuntahan. Saka, mag-download na lang kayo ng Naver Maps. So, very reliable yung Naver Maps. Ano pala guys I must say pala na itong doon tayo di mawid. Itong heat pack sa paa, very effective siya. Super effective siya for 1,000. Yan na naman. Nagkakarap na naman yung ko. Yung baba ko, namitigas na naman, nagnanamb. Yung sa paa, very effective. So, 1,001 lang yun, 40 pesos. 40 pesos, tapos whole day niya siya magagamit for 10 hours siyang mainit. Kanina, nung nilagay na siya, sobrang init niya. Tapos ngayon, parang ginawa niya, parang niregulate niya yung init ng paa mo. Tapos i-maintain lang niya yung init. Hindi siya super init. Enough lang siya para matanggal yung lamig sa may paanan ng banda. Pero sana meron ding heat pack sa baba. Kasi, nagdanaw na naman. Yung baba ko guys, sobrang lamig kasi, kanina okay na yung lamig kahit negative 11, negative 10. Walang hangin, kaya okay lang. Ngayon kasi parang humangin, kaya napakalamig na naman. Anyway, update ko kayo, lakad lang tayo ng Butchok Hanok Village. Ay, let's see kung anong makikita natin doon. Alright, sige, see you in a bit. Andito na tayo sa Bukchon Hanok Village, or at least dito tayo tinuro ni Naver Maps. Pero wala pa ako nakikita ang mga hanok. So, lakad lang tayo diretso. So, dapat daw dito, quiet lang kasi community kasi to, residential. So, let's just see kung ano yung mga makita natin dito. Kung ma-amaze ba tayo or what. That's the standard na. Ayan may mga ganito na guys. So, ayan. So, I think nasabi ko na to, ang hanok ay traditional Korean houses. So, ibig sabihin itong Hanok Village, mga ganyan yung mga bahay. So, lakad lang tayo diretso. Wala pa dito yung mga mga may costume, may mga hanbok. Dati akala ko yung hanok sa hanbok, parang isa lang siya. Kaya akala ko dati, pag sinabing Hanok Village, doon yung nagsusuot ng hanbok. Nung pala, magkaibang word pala yun. Yung hanok pala is pertains to house, hanbok pertains to the traditional costume. So ito, lakad tayo. Lakad-lakad lang. Sige, so check natin dito. Gyeongdong Hill. Ayan may mga shops dito. Ayan chicken. Manok. Ayan ito, tinan mo. Ito, Hanok house yan. Ayan, may mga shops dito. Ayan may mga souvenir. 3,000, 5,000. Heat pack hot pack. Ito, ano to mga to? Parang souvenir. Ano to? Made in Bukchon. Ano yan? Saan? Ito, if you put
Ayan, lakad tayo. So, guys, dito, parang ano pa, yung iba close pa. Saka konti pa yung tao. Siguro marami yung tao dito sa hapon. Yung pagpa-sunset na or pag mataas yung araw. Ayan oh, pasok tayo dito. Ayan oh, tingnan nyo to oh. Ang daming hanok dito. Pasukin natin to. O mga naka-bricks lang. Yung iba naman parang modern na, pero parang sinunod lang sa mga hanok style na bahay. Ayan oh, ganyan yung mga walls nila. Then here, yan, meron pa dito mga hanok na houses. Hanok style na bahay. Kaso nga mga private residence na ito. Ayan, so ito yung mga konti lang tao eh. Ay, ito, parang cafe. Ito, parang cafe. Ano pa dito? Ito pala. Hanok Village. Love. Ayan guys, oh. Parang kala mo na sa ano ka talaga kay drama air feels, oh. Ito na talaga guys yung Hanok Village. So ito na yung sikat na mga picture spot. Yung pinuntahan din kanina sa kabilang side pala yun. Pero meron pa rin mga Hanok Village doon. So tahimik lang tayo kasi ano pa rin to eh, community pa rin eh. Meron pa rin dito mga residential. Kaya although may mga businesses siya, yung karamihan residential pa rin. Kaya tahimik lang tayo guys. So, ayan na. Hanggang 5 lang. Oo. 10 a.m. to 5 p.m. lang pala pwede pumunta dito. Ayan na, oh. Mga Hanok Village. Mga Hanok houses, other. Oh, ayan. Akyat tayo doon. Ganda dito, oh. Ay, bawal na pumasok. Yung mga spots na bawal pumasok guys, hindi lahat pwede puntahan kasi nga residential area siya. Meron tayong pinasukang scent store, yung Grand Hand. Medyo mahal siya yung pricing niya. Oh, 100,000 plus one yung presyo ng mga maliliit na bote. Kaso lang masyadong matatapang. Lumabas na kami kasi baka atakihin ako ng sinusitis. Mahirap na. Kaya ikot-ikot na lang muna tayo. Guys, ang ganda dito oh. Ayan oh. So, lakad pa tayo. Hindi naman siguro tayo makikita. No? Diretso tayo. Ayan. Ito na ang famous spot. Ayan oh. Ito na ang famous Korean spot here in Seoul. Ito na guys yung parang main street nila ng sunod-sunod na Hanok houses. Parang redundant na yata yung Hanok houses na. So Hanok na lang ang tawag natin, Hanok. So ito na yung mga sunod-sunod. So very iconic tong spot na to. Lalo pagka nagrenta ka ng hanbok. So katulad na no. Kasi nga parang ano siya. Parang nasa sinaunang feels ka, di ba? Tapos naka-hanbok ka pa. Pwede perfect pictorial spot, di ba? Ito pa rin tayo sa Butchron ba to? So, hinalong namin yung Starbucks kasi itong Starbucks dito merong stamp. So, alam naman sila na gusto na nag-i-stamp. At talagang hinahanap namin yung mga Starbucks na merong stamp. So, pumasok lang siya. At para mainitan din tayo. Ay, ito, may stamp nga. There you go. Pupunta na tayo guys ng Insadong. So doon na tayo magdi-dinner. Dinner tuloy, lunch na. Halatapang gutom na ako. So dire-diretso lang to from Bukchon, Hanok Village.
mga ano lang siya, 20 minutes walk lang yung going to Insadong. Pero dahil galing tayong Starbucks, mga 15 minutes walk na lang daw. Pero habang naglalakad tayo, actually, ang agenda natin, naghahanap tayo ng pwede nating kainan ng lunch. Kasi parang mga 1 o'clock na rin eh. Hindi na tayo nakasunod dun sa IT natin na after lunch, magko-co-ex Starfield Library na tayo. Pero okay lang yun. Gumagawa ako ng itinerary para hindi sundin. Sure. Gumagawa ako ng itinerary para sa guide lang. Hindi naman siya kailangan religiously kailangan sundin namin. Kasi katulad nung first day, hindi naman yung IT namin talaga eh. Pero dahil na feel ko na, ay, puntahan na natin to. Para kasi may time mo. Puntahan na natin, ganun lang. Oo, huwag tayong pa-pressure sa mga bagay-bagay na ginagawa rin ng tao. Dahil wala tayo mai-stress. Kung ano yung free mong gawin sa buhay mo, gawin mo. Basta wala kang tinatapakang pera, wala kang utang, nagbabayad ka ng sapat, ng buhis. Oo, bayad ng credit card mo. Okay na yun. Diba? At least, masaya ka. Okay guys, sa Insadong na tayo. Insadong Cultural Street to be specific. And dito na yung maraming mga trendy shops and cafes. Magkano? Okay. So naghahanap pa rin tayo ng restaurant. So kakalakad natin, nakaringa tayo sa Insadong pero wala pa tayo nakakainan. So ito yung Insadong area. So parang maliit na shopping street siya. And I'm not sure kung meron pang iba to. Kung marami pang mga ali-ali na pwedeng puntahan. I think meron to mga ali-ali dito na may mga coffee shop, bake shop, ganyan. So puntahan natin lahat yan. So ngayon lakad-lakad lang muna tayo dito sa Insadong. And sana makahanap tayo ng kakainan natin. Ito ba, love? Dessert? Mga dessert ang nakikita na. Ito, set. Ito, 13,000. Charcoal grilled pork bulgogi, 13,000. 6842. Pwede na, di ba? Charcoal grilled beef bulgogi, 15,000. Stir fry fried pork, 13,000. Isang set na ganyan? Yun nga parang ang mura naman. Oo nga eh. Check natin. I think we found the one. Baka ito na tayo. Parang grabe oh. Oh, ayan oh. Check natin. Check natin, tara. Dito yata yan eh. Mukhang ito, no? Ito nasa dulo. Alright guys, so nasa tayo ngayon? Mag-lunch na tayo. So, andito tayo sa Insadong. So, yung restaurant natin ay ang Bangtay Makguksu. Nakita lang namin siya along the street and dahil gutom na kami, pumunta kami. So, nung tinignan ko sa Google Maps, taas naman yung review niya. Nasa mga 4.2. Ang in-order ko ay dumpling noodles. Yung kailangan naman ay ano yan? Beef noodle soup. Beef noodle soup. Pero may rice siya. Oo, may rice. Ako wala. Okay na sa akin nung ano lang. Ba natin? Gusto ko talaga ng hot ngayon kasi nga ang lamig. Okay din Sarap. Laki. Ang sarap. Kaso mga chives. Oo, mukha naman. Parang chives. Yung na noodles. Natin kung kasing sarap nung kay Netflix lady yung noodles niya. Mas okay pa rin yun. Yung noodles Nasa Insadong pa rin tayo and naglalakad tayo going to the bus stop. Kakatapos na natin kumain actually. Ang dahil mas say na masarap naman yung kinain natin and very affordable siya. Yung akin ay 12,000 lang, yung kailangan 11,000 and masarap naman siya. Okay naman for the weather kasi mainit and very yummy naman. So lakad-lakad lang tayo dito sa Insadong. Let's just appreciate this trendy area. So maraming mga shops na magaganda dito and cafe. Pero baka doon na tayo mag-cafe sa Starfield. Tingnan nyo to guys oh. Ayan oh, may mga ganyan.
Ayan, everything. Tingnan nyo yung Ayala mo. Mas mura dito, oh. 4,000 lang yung mga street food dito. Based nga sa mga nagsabi sa akin, mahal daw talaga sa Myeongdong na mga street food. So, for the experience, pwede nyong itry. Pero, pwede siguro yung one time nyo lang siya matry. Kasi mahal talaga dun. So, sa ibang area na kayo mag-street food. So, lakad-lakad lang tayo. Yan, ang gaganda, oh. Tapos, tinan nyo, oh. Kung imagine, oh, kapag dito, pagka spring or autumn, ang ganda ng mga punong to, oh. Ito pa napansin ko sa Korea, guys. Napakadaming Starbucks. Oo. Parang every kanto may Starbucks. Parang mapantayan niya nga yung convenience store, eh, yung nice to see you. Ang dami niya talaga, parang kahit sa kayo pumunta. Siguro dahil nasa tourist spot tayo, kaya ang daming Starbucks, no? Pero ang dami pa rin niya para sa normal na area. Daig pa yun ng Japan. Oh, dinaig pa yung Japan kasi Japan konti lang Starbucks. Nakita namin of beauty. At mga tingnan nyo to. Of beauty. Marami sila mga ganyang shops, guys. Oh. Mga ganyan. So, pasukin nga natin saglit. Nagawa ng video. Tingnan lang natin. Hindi ako mag-video. Guys, dito, nakabili kami ng mga skincare dito sa Of Beauty. Dito sa Insadong. Mas mura siya sa Oliviang. Kaya napabili kami ng yung mga face mask nila. Nakakabili ka dito ng mga 501 lang. So, that's 20 pesos. Meron nga 17 pesos lang eh. Ito, kabili tayo. Tapos may tax-free sila pag naka 15,000 ka. So as usual sa mga shops na ganyan. So tandaan nyo to, Of Beauty, pwede kayo magtingin-tingin dyan. At baka type nyo na yung bumili. So, punta na tayo ngayon ng Starfield Library for our part 2 of the day. Yes, meron din mga street food dito sa Insadong. Oh. Siguro pag hapon or gabi kayo pumunta, may mga street food dito. So, timingan nyo na lang kung plano nyo mag-food trip dito sa Insadong or kung dito kayong area nakatira. Kasi I'm sure mas mura yan kaysa dun sa Myeongdong, no? Ha? Mas mura to kaysa sa Myeongdong, itong mga street food na to dito. For sure.